Sa nakaraang paglalakbay natin ay naghanap tayo ng mapaparkingan para magpalipas ng gabi gamit ang ating jeep na ginawang bahay. And dito nga tayo sa may tabing kalsada nagluto, kumain at natulog. Ngayong araw guys ay pupuntahan natin ang Canhugas Nature Park, ang isa sa pinagmamalaking pasyalan dito sa Eastern Samar. Sobrang lalaki ng alon dito at ito nga ang naging dahilan para magkaroon ng talaga ng mga nakakamangha na tanawin at mga rock formations dito. Kapag pumunta ka rito ay kailangan ng tour guide dahil may pagkadelikado ang lugar. Pwedeng masugatan ng mga paa mo dahil matulis ang mga bato. Pwede ka ring matangay ng alon at pwede ka ring malaglag sa view deck na to. Pagkatapos nga niyan ay babiyahe na tayo papunta sa Giwan, Eastern Samar at masasaksihan natin ang napakalinis, napakapulido at talaga namang napakagandang kalsada at tanawin papunta rito. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara! Sama ka! Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpaalam ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo, lalong-lalo na pati sa jowa mo. Kasi aalis tayo kahit saan mo gusto, abutin man tayo sa dulo ng mundo. Di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. And ngayong umaga nga mga kalibot ay kasama natin si Coach Wilmar. Siya pala yung may-ari ng naparkingan natin kagabi. And kilala pala siya sa mundo ng basketball dito sa buong Region 8. Siya kasi ay nagkukup-kup ng mga bata na walang-wala sa buhay o kaya naman ay iniwan o pinabayaan na ng pamilya. Tinutulungan niya at ginagabayan ng mga batang to sa pamamagitan ng pagbabasketball. Sabi tayo guys sa entrance. Ang entrance pala dito ay 20 pesos lang. And dahil taga dito nga lang si Coach, sinamahan niya kami sa pagpasyal dito sa Canhugas. Medyo matapang kasi ang alon ngayon at medyo delikado daw kapag hindi mo kabisado ang dagat. Inayos lang namin para malagyan ng plywood, matulugan. Coach, ilan pwede matutulog dyan, no? Kasi, huwag nyo lang mamasamain. Oo. Kasi minsan, nung nagtatrabaho pa kami, nung unang panahon, yung mga boys na taga-silip, yung mga magsusuta dito pipisto. Lagyan namin pang sila ng plywood. Mating place. Yan, at saka may...
Natuklasan din pala namin na isa pala siya sa mga nagpasimula at pag-develop ng lugar na to. Nung bata pa raw kasi sila ay ginagawa nila itong tambayan. Dito nga ay tinuturo sa amin ni Coach ang mga lagoon na sobrang gaganda pero delikado kapag ikaw ay bago lang dito. Masyado kasing malalakas ang alon dito. Kaya kailangan dito guys, pag pumunta kayo, ay sasamahan kayo ng tour guide ng Canhugas Nature Park. And si Coach nga ang naging tour guide namin ngayon. Medyo matulis din ang mga bato dito na lalakaran. Kaya maigi na nakatsinelas ka, sapatos o aqua shoes kung meron para hindi kayo masugatan. Sobrang ganda ng tanawin dito guys, talagang nakakamangha. Akalain mo na yung mga rock formations na yan ay gawa yan at nabuo yan ng dahil sa lakas ng hampas ng alon. At dahil may kalakasan nga ang alon at medyo delikado ngayon, dito na lang kami naligo sa isa sa mga lagoon. Okay lang dito kahit hindi masyadong malalim, ang mahalaga ay safe kami dito. Time our children to us lend here today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right, and we all need our mothers when the day. And sunod naman ay dinala kami dito ni Coach sa tuktok ng parang bundok na may view deck. Dito ay mas makikita mo ang napakalaking alon. Tinuro din sa amin ni Coach ang tamang daanan. Kasi kapag nagkamali ka raw dito ng daan ay pwede kang abutin ng malakas na alon at malaglag ka at tatangayin ka pababa. Ano yan? Hindi na ilulutuin? Gagapin niya na lang yan. Di ba nilalaga pa yan? Pagbalik pala namin sa bahay jeep ay gumawa ng salabat si Tico para kay Kuya Raymond dahil paos pa rin ang boses niya. Hiniwa-hiwa niya lang ito at nilagay sa basong may tubig. Hindi na raw kailangan na pakuluan pa.
sabaw lang daw yung iinumin ko. Pati yun naman, kinain ko na. And ngayon nga mga kalibot ay pack up na kami dito. And didiretso na kami ngayon sa bayan ng Giwan, Eastern Samar. Si Jace at si Tico ay dito raw sila sasakay sa pick up ni Kuya Raymond. And syempre guys, kasama pa rin natin sila Kuya Will at Ate Carmi. Sila yung mga bago nating kaibigan na nakilala natin mula pa sa Borongan City. At ang iba naman, dito pa rin sa bahay jeep sasakay. They say that you ain't sound. Relax nga muna tayo dito dahil matagal-tagal naman ang magiging biyahe natin. I've got a whole nother view. Yeah, I think there's a treasure. Si Mami naman ay dito sa kwarto natutulog habang bumabiyahe tayo. Yeah, like a dandelion, my love stuck roots for you. Like a dandelion, my love's gonna break right through those concrete floors and the solid walls. Well, I've been made to part, and my dandelion love is gonna reach your heart. I've asked you out, I've invited you in. Ooh, I've shown you a real good time, the best you can have without having to sin. But I must admit to having such a motives up my sleeve. But I think that the treasure waiting for someone to prove himself worthy of trust. Yeah, like a dove. Maya-maya nga ay lumipat kami sa likod ng pick-up ni Kuya Raymond para naman sa kakaibang experience. Like a dandelion, my love's gonna break right through those concrete floors and the solid walls. Well, I've been made to part. And dito mga kalibot ay meron nagbabalik na kasama natin sa paglilibot sa Pilipinas, si Joe. Isa sa mga seasonal cruise ng bahay jeep. Ibig sabihin, hindi siya full-time na kasama sa paglalakbay natin. Una siyang dumating noong October 2023. Sumama siya sa paglilibot natin for 1 week, tapos umuwi siya sa Bulacan para merong asikasuhin. And bumalik ulit siya sa atin noong November, and umuwi ulit siya sa kanila noong December 31. And ngayon nga guys, makakasama ulit natin siya and di niya pa masabi kung gaano siya katagal dahil meron pa siyang ibang mga bagay na inaasikaso. My love stuck roots for you. Dito ay hinahanap namin sa mapa kung saan ang munisipyo ng Giwan para pupunta kami ng tourism at magtanong kung ano ang mga pasyalan dito sa lugar nila. Nakilala namin dito si Ate Rachel, isang lokal at sasamahan niya daw kami para pumunta sa munisipyo nila. Hindi niya kami kakilala at hindi niya rin alam na tayo ay nag-vlog. Nakita niya lang daw na bago ang mga mukha namin at lumapit siya at nagtanong sa amin kung meron siyang pwedeng maitulong. At gamit nga guys ang tricycle niya ay i-guide niya raw tayo papunta sa munisipyo nila. Napakaswerte talaga natin mga kalibot. Napakabait at matulungin ng mga taong nakikilala natin. Wala pang 10 minuto ay nakarating na kami sa munisipyo ng Giwan, Eastern Samar. Marami silang na-share sa atin na pasyalan at ngayon nga ay dediretso tayo sa Calikuan Island at doon na muna tayo magpapalipas ng gabi. Bahay jeep. Dala-dala nila yung bahay jeep nila. Bahay jeep nila, bahay nila. Nandyan yung kubo, nandyan yung CR, nandyan yung kwarto. Lahat na. Bahay yan. Saan kayo based, sir? Ako po Cavite sa Bicol. Yung kasama namin, magkakaiba po eh.
Kasama pala natin si Sir Michael, isa sa mga tourism staffs. Meron din daw siyang pupuntahan sa Kalikuan and dito na natin siya pinasakay sa bahay jeep natin. When up is down and a down is up, when your half full glass looks like a half empty cup, when you're running into dead ends and everywhere you turn, well, seize the opportunity, live and learn. Hey, go with the flow. Hey, go with the flow. Go with the flow, babe. Now if you're tired of the mind games everybody seems to play, well, it's a life lesson, cause that game is here to stay. If she leaves you for another, then text you with the news, just thank her for a better understanding of the blues. Hey, go with the flow. Hey, go with the flow. Now it will dawn again tomorrow. If the universe behaves, so get on back and the dark part of your life and start making waves. Dito nga kami nakaparking ngayon sa community ng mga surfers. Dito yan sa Kalikuan Local Surfers. Luto mo, chef? Pakso sa gata na yellow pin. Wow. Bagong version to, may repolyo. Walang gulay, no? Walang gulay, kaya repolyo na lang. Yun guys, oh, wow, sarap. May kasama pang buhok. Tulos kayo guys kay Ramir, nag-drive na, magluluto pa. Siyempre. Box up, tingnan sinayin natin, Mir. Pagay sinayin natin. Wow. Gusto ko nagsayang yan. Galing magsaing tiko ah. Galing magsaing ah. And dito guys, merong kasama si Jo, bisita rin natin. Pambato ko guys. Hello. Si Ate Grace. Grace, no? Grace. Oh, yeah. Si Ate Grace guys. Sama siya sa atin sa ilang araw na paglilipot natin dito sa Borongan. Borongan tuloy. Giwan. Hindi ka makamuha sa Borongan. Ang tagal ka ba naman nag-intro sa Borongan eh? Butternut lang yun, hindi choco. Hindi po, choco butternut po yan. Ah, okay. Bakit tatlo? Ate Carly, kain kayo. Wow. May pasalubong ang bagong dating. Salubong ng bayan. Hello mga kalibot. Namiss niyo po ba ako? Namiss ko kayo. Ito guys, pasalubong ni Jo. Donut. Ang cute naman Oh, cute naman pakwan. Ipongkan. Ah. Para kay ano? Kay Raymond? Bakit? Request niya yan? Oh, may pa-request pa ha. Kaya tayo guys. So guys, kaya tayo. Ito yung luto ni Ramir guys. Ginataang yellow pin na may repolyo. Oh, toasted pa yung ilalim. Oh. Bagong ano yan. First time ko magluto yun. Ngayon mga kalibot, meron tayong konting Toasted. Lumabas. May repolyo. Okay na sana. Nagawa ko talaga yun. Leo, okay na sana hinalukay ilalim toasted. Maraming na kita. Nabulgar pala. Ah, yan yun guys, meron tayong welcome celebration kasi meron tayong bagong kasama.
Bago ba to? Luma na yun eh. Si Joe and yung friend niya, si Ate Grace. Meron siyang recruit. Okay tayo, tara. Hello kayo ha, mamaya po yung tatay. Ayan guys, yung grupo natin. Makalibot, sisitapin natin yan. Pagkatapos namin kumain ay sinetap na nila Tico at Ramir ang magiging higaan nila sa taas. Mamaya kasi ay dyan silang tatlo nila Chris matutulog dahil meron tayong mga bisita na papatulogin natin sa sala ng bahay jeep.